Magandang araw mga ka-ATD. Hindi lang simpleng sugal ang illegal e-sabong. Ito rin ay daan ng money laundering, financial scams at pagyabong ng mule accounts gamit ang ating bank o e-wallet. Pero may patungong liwanag. Dahil sa ilalim ng bagong konektadong Pinoy Law, pinalakas ang kapasidad ng gobyerno para labanan ito. Alamin natin kung paano kayo mabibigyan ng proteksyon. Ang illegal e-sabong ayon sa mga ulat ay patuloy na lumalago sa unregulated online platforms kahit na pinagbabawal ito ng gobyerno. Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, itinuturing na money laundering ang e-sabong kaya delikado ito sa ating financial integrity. Dito naman pumapasok ang konektadong Pinoy Law, isang landmark reform na nagbigay ng mas mapalakas na mandato sa DICT, NTC at iba pang ahensya. Ang batas nito ay naglalayong pasimplihan ang data transmission licenses at palakasin ang digital infrastructure na magpapabilis sa pag-block ng illegal gambling sites at gawing mas epesyenteng ang KYC protocols lalo na sa e-wallet at digital banks. Ang Open Access in Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Law ay naging batas noong Agosto 24, 2025 nang ito'y lumipas sa batas kahit walang pirma ang Pangulo. Papasok ito sa bisa simula September 13, 2025. Sa ilalim nito, kinakailangan na ang mas mahigpit na KYC or Know Your Customer procedures at payment blocking mechanisms sa digital financial services para pigilan ang misuse ng e-wallets at bank accounts para sa illegal na operasyon. Dagdag pa, pinalalakas ng batas ang digital cooperation sa pagitan ng DICT, NTC, POPCOR, PNP-ACG, NBI at CICC para i-monitor, i-block at sugpuin ang illegal e-sabong platforms at mga associated financial activities. Bakit ito mahalaga? Sa pamamagitan ng Konektadong Pinoy Law, ang digital enforcement laban sa financial crimes, lalo na yung nakaugnay sa illegal na sabong, ay nagiging mas mabilis at mas komprehensibo. Bukod dito, inaasahang mas bubuti ang serbisyo sa internet at digital access sa bansa. May positive na epekto rin sa financial inclusion ng publiko. Ang Philippine Competition Commission naman ay sumusuporta sa batas na ito dahil nakakatulong ito magpatibay ng kompetisyon at magbaba ng serbisyo sa digital space. Mga ka-ATD, kapag walang pera o daluyan ng pera papunta sa illegal e-sabong, titigil din ang sugal. Kaya't lalong labanan ang hashtag Konektadong Pinoy Law. Mas mahigpit na KYC, mas madali ang pagbablock ng illegal sites at mas matibay ang digital cooperation. Tandaan, hashtag laban kontra financial crimes, hashtag safe digital PH, bawal manloko, huwag magpagamit. Ako si Arnold Divina at ito ang ATD, Tatak Divina, Aksyon Divina. Ang kaalaman at aksyon para sa mas ligtas na digital na pamayanan. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!